di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Mapapalakpan mo ang Panginoon at pupurihin mo si Yahweh! Hindi mo sa Panginoon. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh! Yahweh, Yahweh,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw, araw, araw. Araw, araw, araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw, araw, araw. Araw, araw, araw. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang Pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ikaw at ikaw pa rin. Church, patuloy po tayo sa presensya ng pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga. Come on, patuloy po natin siyang dakilain. Lord, dinadakila ka namin ngayong umaga dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Lord, dinadakila ka namin, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan. Lord, dinadakila ka namin ngayong umaga dahil ikaw ay mabuti sa amin, Lord. Come on, church, let's worship God. Buksan ninyo ang inyong mga bibig. Come on. Yes, Jesus. Sadyang kay buhay
tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging purihin, sa buong mundo'y aking awingin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Good morning, Life Giver Church. My name is Daisy Daroy from Life Giver Global. And I'm here to testify about God's faithfulness and transformative power in my life. Growing up, I'm the fifth of 11 children. I learned the value of resilience and determination. At the age of 13, nakipagsapalaran ako ng Maynila para makapahanap ng trabaho para matulungan ang aking pamilya. Nagtrabaho ako bilang isang tendera ng isang bakery in Sari-Sari Store. Ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa bilang breadwinner ng pamilya. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral. At sa kabutihan po ng palad ay meron akong employer na tinanggap po ako. At tinulungan akong pagsabayin ang aking trabaho hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral. Ang dating tindera ngayon po ay isang successful businesswoman na nakapagtayo ng corporation at nakatulong din na makapagbigay ng kabuhayan sa ibang tao. My belief in success was deeply rooted in providing for my family and even helping others achieve their dreams. Nag-aral at nagtrabaho ako ng mabuti para maging successful. Yun ang pangarap ko. I wanted to be successful sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. However, life threw me into a whirlwind of challenges. My trusted manufacturer cheated me in business. At yung mga taong minsan kong sinuportahan ay tinalikuran ako in my lowest point. Even individuals I helped secure jobs during pandemic turns against me. At alam niyo po, ang pinakamasakit, I discovered that my husband had been unfaithful to me. Yung pangarap ko na maging successful sa lahat ng aspeto ay gumuho. Pero sa gitna ng lahat ng mga ito, mas nakita ko po ang sarili ko na nakakapit sa pangako ng Diyos. His promise of redemption and renewal. In the midst of the betrayal and disappointment, I began to redefine success not by worldly standards, but by God's standards. Naintindihan ko po that true success is not measured by wealth or position, but the love of family, the joy of serving others, and the fulfillment found in the following God's calling. As a mother of 3, a business owner of bakery and sari-sari store, and a life group leader, I've discovered that success is found in leading a life purpose, serving in ministry, and spreading the gospel. Ang nabuo kong mga plano at pangarap ay isang nawala. Pero mas maganda pala ang plano ni Lord sa buhay ko. Mas maganda sa mga planong meron ako para sa sarili ko. Let me share with you my life verse. It says in Acts 20 verse 24, Paul declares, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God, grace. The words resonate deeply with my journey. Like Paul, I come to understand that true success lies in fulfilling the task God has set before me, sharing His grace and loving with others. My journey redefining success has influenced every aspect of my life. I encountered God when I attended Life's Journey Retreat, not once but twice. I also enrolled School of Discipleship and now part of is OD2.
I found more time to spend with my family, especially with my 3 children. I'm a leading group to support, encourage fellow believers, and serving in various ministries as part of the church, choir and vocals in music ministry, and member of the Prayer Warriors Ministry. Through my humble business, I've been able to pay off debt, support my siblings to college, help my family, and contribute to the works of God's kingdom. But one of the greatest success I received from the Lord was when my 2 siblings were baptized in faith and now part of our church. And yes, meron pa ako 11 delegates na mag-life retreat this po in May. Praise God! Before we pray, I want to remind everyone of role in supporting God's work through our giving. Just as I've experienced the joy of giving back through my business, time, and talents, I pray you will also experience the same. Let us contribute cheerfully and generously to the mission of spreading God's grace and love others. So, ready ka na magbigay? Let's pray po. Loving Father, we approach you today with hearts full of gratitude for the blessings you have given us. We acknowledge that everything we have comes from your loving provision, and we're thankful for your faithfulness. As we bring the tithes and offerings, we do so joyful, recognizing that you have called us to be faithful stewards of the sources you have entrusted to us. Help us to give in generously, cheerfully, and understanding that our giving is an act of worship and expression of your love for you. We ask for your blessings upon the tithes and offerings that may be multiplied for the advancement of your kingdom. Maybe the support ministries that spend your love and bring hope to those in debt. Father, we also seek your wisdom in managing our personal finances. Guide us in making wise decisions and being responsible with the resources you have given us. Teach us to be generous in all areas of our lives, not only with your finances, but also with our time, talents, and our love. May we reflect your generosity and be a blessing to others. In Jesus we pray. Amen. Life Giver Church, let's give. Dapat nga bang obligahin ang anak na magbigay ng tulong sa kanyang mga magulang?
Usap-usapan yan online kasunod ng pahayag ni Danny Barreto tungkol sa utang na loob. May report si Darlene Kai. Ng allowance kasi pinaaral kita. Hindi ko pwede magkaroon ng utang na loob sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa'yo. Parang, pinaaral kita, ginito kita, ganyan-ganyan. So, dapat ito yung binibigay mo sa akin. Pumukaw ng diskusyon ang pahayag na yan ng pangalan ni Marjorie Barreto na si Danny sa kanyang podcast. Para sa ilan, hindi obligasyon ang pag-give back sa magulang kung hindi sa gisag ng respeto at pagmamahal. Hirit naman ng isang netizen, choice ng anak ang pagtulong sa magulang. Gaya niyang nagkusang tumulong at hindi pinilit ng ina na magbigay. Nag-post si Danny sa kanyang Facebook page. Di raw niya kailanman sinabi na huwag tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. You wanna give back because out of love, hindi dahil sinumbat nila sa'yo lahat. Hindi dahil sinumbat nila yung buong childhood mo o yung buong pagkatao mo. Ayon sa sociologist na si Dr. Gerald Abergos, matandang kultura na ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Sa modern times natin, most parents ay hindi naman kinocompel ang kanilang mga anak na kailangan tumulong sa kanila. That would also depend kung nasa ang level tayo ng estado ng pamumuhay. Kung nasa middle class ang pamilya, naiintindihan ng magulang na kailangan munang paunlarin ng kanilang mga anak ang sarili bago sila tumulong. Pero iba ang sitwasyon kung hirap ang anak at magulang. Lahat po naman ng anak ko, may mga trabaho. Nalagaan naman po ako. May pamilya rin po silang pinag-aaral, sinusustentuhan. Kaya hindi niyo po sila mauobliga. Minsan binibigyan din nila ako. Pero hindi naman ako nangihingi kasi alam ko naman kasi sila may mga pamilya na rin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Purihin ng Panginoon. Hallelujah. God bless you mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Batiin natin ang bawat isa. Tatayo tayo lahat. Tapos babatiin natin ang bawat isa. Sabihin mo, you look great today. Come on. 5 persons say, you look great today. Sige po. Upo po tayo lahat. Purihin ng Panginoon. Isa sa mga partners ng Life Giver na nagtaguyod ng pagtayo, no? Ng napakagandang project natin, Solomon. Kaibigan ko na ito. Siya po ay kasama natin sa Corpus Christi pa. Panahon pa yan, matagal na yan. Siya ay, kami ay mga bata pa nung araw. At ito yung ninong ng dalawa kong anak. Wala siyang ginawa kundi mahalin ang Life Giver. 4 ba? 5. Okay. 4? Okay, po rin naman. So walang ginawa ito kundi magtanong, manalangin, makipag-warfare, at matitrace ko na ang kanyang tagumpay ngayon ay mababalik at matatanaw sa kanyang pagmamahal sa kanyang magulang. At ngayon ay namamayagpag sa larangan ng komersyo, purihin ng Panginoon sa Coron. Punta kayo ng Coron, naangkay sa kanya. Kasi ang ganda ng Coron, purihin ng Panginoon. Yan po ay malapit sa Malaysia. Kasi napakaganda ng Coron. Super. Hindi mo akalain. Isa sa mga heritage ng bansa ang Coron. Brother Stanley, you will share something to us. Palakpakan na. Brother Stanley! Dali lang. Nung last June po kasi, nagpunta ako sa uncle ko. Kasi namatay yung nanay ko. Sa kanya pinadala yung ashes. Ngayon, walang pinamana yung nanay ko sa akin. $1 lang. Di sabi naman nung nanay ko daw, bago daw mamatay, sige na, okay na yun. Total, may kaya ka naman sa buhay mo, sa lahat ng magkakapatid mo. Ganun. Sabi ko, Nay, kahit naman konti, meron. Sabi, sige, $1. Sabi niya, di tinanggap ko na rin. Di ba? Di nagpunta po ako doon. Tapos, habang hinihintay ko pong dumating yung ashes ng nanay ko galing sa airport, napadpad po ako doon sa kwarto ng uncle ko. Yung asawa niya po, at saka nanay ko, magkapatid. Okay? Sabi niya, Stanley, may problema ako eh. Sabi ko, bakit? Meron akong lupa sa Coron, niland grab. Ha? Sabi ko, bakit? Di mo sinabi sa akin. Sabi niya, niland grab yung lupa doon. Ilang square meter yun? Sabi niya, kalahating ektarya. Ang ganda-ganda. Sabi niya, sa likod ng Bacau Bay, puro resort na gano'n. Di sige, sabi ko gano'n, kausapin natin yung mga nakatira doon. To make the long story short,
nabawi ko po yung 5,000 square meter. Binayaran ako nung uncle ko ng 7 milyon. Okay? Malaki pa ho yung area. Yung pala, may mga nagkiklaim doon sa area na yun na iba na malalaking tao. Atin-atin lang, ha? Malalaking mga tao, mga gobernador po. Sabi ko, kahit gobernador ka, iba naman yung Diyos ko. Di ba? Tao ka lang eh. Di ba? Ba't ako matatakot sa inyo? Di ba? Di ba? I just refuse to be scared of a man when I know the power of my God. Kaya huwag kayo matatakot sa tao. Ba? Pagka tinatakot kayo, sabihin mo, I just refuse to be scared of a man when I know the power of my God. Amen? Yun ang lagi kong dinideklara. Dinimanda ako, patong-patong na mga asunto. Na-dismiss naman yung kaso. Tapos ito naman, dinimanda naman kami ng forcible entry, yung civil case na po, ganun-ganun. Kami na po yung nakaposes doon. Isang araw po, nung April 3, may nagpunta po sa akin, tumawag sa akin. Sabi niya, Stanley, mayor po siya ng Coron. Stanley, may pag-uusapan tayong personal. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay wala naman pong problema, mayor. Sabi ko, kasi kayo amay ng bayan, alang naman sabihin ko sa inyo hindi, di ba? Then nagpunta po siya doon sa opisina ko. Tapos, kwento niya na, itong lupa na ito, hindi totoong yung nakaregister doon ang may-ari. Ang nasa likod niya, isang gobernador. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan, okay? Isa pong gobernador na malaking tao dito sa norte. Di sabi ko, bakit ka ako sa papel, hindi nakalagay yung pangalan niya? Bakit ka ako nakalagay doon, isang ordinaryong taong taga-Coron lang? Sabi niya, alam mo, dami lang nila yun eh. Dami lang ba? Oo, ang talagang totoong may-ari, itong gobernador. Sabi niya, ano bang status ng kaso ninyo? Sabi ko, may hearing po kami sa April 19. April 3 po yun April 19. So, sabi niya, medyo bangag, hindi naman bangag, pero medyo lasing po yung mayor. Tapos sabi niya, Stanley, tulungan mo ako, hanapin mo ngayon number nung judge. Sabi niya, ganun, kakausapin ko. Siguro, akala nila, tatakutin nila ako, ganun, diba? Binabot yung telepono sa akin. Di, hinahanap ko naman ngayon doon sa phone book. Denial ko ngayon. Tapos, nung pag-abot ko sa kanya, ni-loudspeaker niya. Sabi niya, Judge, busy ka ba? Hindi naman po. Ano ba itong status ng kaso ni Stanley? Meron po silang hearing sa April 19. Preliminary conference hearing po yun. Pagkatapos ng hearing, ano mangyari? Di papalayasin na sa doon sa area. Sabi ko, wala pang hearing, papalayasin na kami doon sa area. Di lutong Macau pala ito, di ba? Alam niyo yung lutong Macau, di ba? Di ba? A judgment has already been made, di ba? Kumbaga, we're just going through the charade. Kumbaga, moro-moro hearing na lang kami. Nag-pray ako nung umaga kay Lord. Umagang-umagang, parang ang bigat ng dibdib ko. Pray ako ng pray, tapos natulog ako ng 2:00 ng hapon. Yun, tumawag na siya, tapos nagpunta nga siya sa akin. Hindi ko siya sinet up, siya yung nagpunta sa akin. Kamalas-malas naman nila talaga naman, na-capture ng CCTV namin, pati conversation. Bulilyaso ngayon. Alam mo, nung nag-hearing kami nung Friday, pinarating ko doon sa judge kasi kinausap ko yung clerk of court niya. Sabi ko, ito yung video. Video speaks better than 1,000 words. Tama? Hindi na ako kailangan magpaliwanag. Sabi kong ganun. Gusto niya ako hiyain in open court kung ano daw ba yung pinakita ko sa akin ganito. Hinarang siya ng abogado ko. Sabi ng abogado ko, huwag niyong direktang tanungin yung ano ko, meron abogado represented by counsel. Ako tanungin niyo, hindi siya. Sabi niya ganun. Tsaka walang kinalaman ito dito dun sa kaso. Sabi niya ganun. Ibang insidente ito. Na-capture, ang ginawa po ng judge, naghugas kamay. Nag-inhibit siya. Ibig sabihin, nag-inhibit, dinisqualify niya yung sarili niya. Pero sabi ng lawyer ko, kahit na nag-inhibit na siya, that does not diminish, na-damage na yun. The damage has already been done. Kung mga halimbawa, in-snatch ko yung relo mo, hindi mo ko, na-corner mo ko doon, tinapon ko yung relo mo, does it mean that robbery did not take place? Snatching did not take place? Hindi naman ganun yun di ba? Nangyari na yun ang linaw ng video. Tapos na yung hearing, sumakay na po ako sa kotse, punta ako. Hinabol ako ng clerk of court. Katok. Salamin, bakit po? Tawag po kayo ni Judge. Ayan na ako. Tinawag ako ni Judge.
Fair ako sa lahat ng aking mga hearing. Wala akong pinapanigan, wala akong pinapaano. Ako patas, wala akong ano dyan. Basta ako fair, ganito, kung ano ng mga bulas. Sabi ko, Judge, hindi po. Sabi ko ganun. Bakit? Sinabi niyo po na pagkatapos ng hearing, palalayasin na kami dun sa area. So, ibig sabihin, tapos na yung judgment ninyo. Sabi ko ganun. Sabi ko, at kwento ko sa kanya na ito palang may-ari ng lupa nito, isang gobernador na malaking tao sa likod. Dami lang pala niya itong complainant na ito. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi ko, if this video goes out, this will open a can of worms. Alam niyo yung can of worms? Lahat ng baho nila lalabas ngayon dito. Alam mo, sabi niya sa akin, ano mo, Stanley, ayaw naman kitang kaaway. That's a sign of surrender. Sabi ko naman sa kanya, siyempre Kristiyano tayo, di ba? Hindi, pwede ko naman sabihin sa kanya, di mag-away tayo, ano ba ngayon, di ba? Sino ba mawawalan ng trabaho, ikaw ba o ako? Di ba? Kasi pag pinalagala ko sa Supreme Court yan, tapos yan, di ba? Sabi ko, ayaw ko rin ho kayong kaaway, Judge. Sabi ko gano'n, I choose my enemies. Sabi ko gano'n, di ba? Parang si David, hindi naman niya inaaway si Saul, pero si Goliath, inaway niya, di ba? I choose my enemies. Sabi niya, Stanley, peace na tayo tapos na yan Pero hindi ko po pinapakita sa kanya yung video. Pero sa clerk of court niya, kitang-kita, iling ng iling yung ulo ng clerk. Naku, Judge, ako matatanggal ka dyan sa trabahong ginawa mo na yan. That is conduct unbecoming of a judge, di ba? Tapos yung retirement mo, yung promotion mo, lahat, apektado lahat yan. Kaya sabi ko sa kanya, naku, Judge, pagka sinupinahan po si Mayor at saka yung governor na nasa likod nito, naku, Diyos ko, magkakalat ho yan sa husgado. Magkakawindang-windang ho sila dyan. Si God ang sumet up sa kanila. Okay? Akala nila nung una, ako sineset up nila. Di na-expose sila ngayon. Sila tuloy yung sinet up ni Lord. Di ba? Bakit? Anak ako ng Diyos. Huwag niyo akong takutin. Hindi ako takot sa inyo. Hoy! Palagay niyo sa akin. Di ba? If it had not been for the Lord who was on my side, niluluto na nila pala, niluluto na. The Lord has set ambushment upon them. Inambush sila ng Panginoon. Amen? Ito, totohanan ito Hindi ko ito nabasa sa libro, na-experience ko ito. Kaya kayo, dapat meron kayong sariling experience kay God kung how the Lord works in your behalf. Amen? Hindi yung narinig yun na kay pastor, narinig yun sa anak ni ganito, kay ganito, na nag-testify doon. Dapat kayo mismo, meron din kayong sarili na testimony. Ngayon, takot sila sa akin. Ano daw gagawin ko susunod na move? Alam mo, sabi ng abogado ko, yung video na yan, walang expiration yan. Anytime pwede mong ilabas. Di ngayon, kinausap kami ng mga lawyer ko. Next week, pupuntahan ko si Judge. Hindi naman blackmail. Hindi naman natin trabaho mang blackmail Judge, pinakamaganda ho siguro dito kasi ayaw ho pumayag ng abogado ko, ayaw rin ho pumayag ng uncle ko na hindi ilabas itong video. Ngayon, the only way na matatapos ito for them to drop the complaint. Inutusan ako ni Lord. Sabi niya sa akin, lagyan mo dun sa gate. This property I decree and declare in the name of Jesus, pininturahan ko yun, that this property is for the glory and the glory of God alone. Naku, nataranta impyerno. Bakit? I decree and declare in the name of Jesus, not in the name of Stanley, in the name of Jesus Christ, that this property belongs to the Lord alone and for His glory alone. Alam mo, if your name is not famous in hell, something is wrong with your salvation. Kasi nung pinost ko yun, nataranta na demonyo, nataranta impyerno, nagpunta sila sa akin. Ngayon, sila ngayon na nakikiusap. Sabi pa nung lawyer ko, baka naman papatay ka. Ako, hindi ako natatakot mamatay ka. For me to die is gain. To live is Christ. Huwag niyo akong takutin, kakong gano'n. Pag mamamatay ako, so be it. Bakit? May insurance naman ako, 5 million. Double the amount yun, 10 million. Mayaman agad yung asawa ko. Double indemnity yun, yung murder. Kaya alam mo, nung umano yun dyan, namumutla siya, sabi niya, Stanley, sabi niya, ayaw naman kitang kaaway. Iloob-loob ko, buti na lang ayaw mo akong kaaway. Di ba? Kasi kapag kakaaway mo ko, ako mabuti po akong kaibigan Tanong niyo kay pastor, pero masama akong kaaway.
Amen? Nakikiusap sila ngayon. Tapos, kinausap uli ako ng clerk of court. Nung nakauwi na ako sa bahay, naku, sabi niyang ganun. Naku, Diyos ko. Sabi ko, ito, if this goes viral, sabi ko ganun, naku, pagpiestahan siya ng taong bayan ng Coron, ang liit ng Coron. Coron is such a small rural community, everybody knows everybody else. And you cannot escape the wagging tongues of the rural community because everybody knows everybody else. Hindi ka pa umuutot, alam ko na kung anong kinain mo. Okay? Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Sila ang nagplano-plano, sila ang nagplot, sila ang nag-conspired. They conspired and they confederated with each other, mutually helping one another. But the Lord was just laughing at them when the Lord set them up. Sabi mo sa katabi mo, it was a setup. Sila sinet up, siya nagpunta sa opisina ko eh. Bamali niya may CCTV pala doon. Ang mahal pa ng CCTV ko, 200,000 mahigit ang ginastos ko doon. Ano yun? Yung enhance the high resolution. Kasi kailangan ko yun. Pag nagbibilangan ng pera, hindi niya sasabihin na short siya o ano. Kasi kita pati yung pera, yung denomination. Kasi opisina yun eh. O, dilaglag sila ngayon lahat sa akin. Takot. Gobernador ha? Sabi ko, hindi ako tatakot sa inyo kahit gobernador kayo. Ngayon, pupunta ako next week. Ito naman ang plano ko. Ayaw ho pumayag ng uncle ko at saka nung abogado ko. Gusto daw ho pasupinahan. Iskandalong malaki ho ito. Anong pinakamagandang gawin? Drop the complaint. Tapos. Di ba? Kami naman na nakaposes doon. Tapos ng boxing, di ba? Di ba nanahimik na ako? This can go away quietly. Tama? Palakpakan natin ng Diyos. Wisdom ni Lord yun. Hindi ko alam yun. But as you take a step of faith, di ba, sabi ni Jesus Christ, nung pinagaling niya yung mga 10 may, ketongin ba yun? Sabi niya, pumunta kayo doon sa Pulob, Siluan ba yun? Di ba? Punta ka doon, sabi niya gano'n. As they take a step of faith, God will guide you. Kasi ang hirap sa atin mga Kristiyano, gusto natin, nakikita na agad natin ang resulta. No! Faith is risk. Nung tinayo mo itong building ito, it was a risk. And the devil has been amplifying behind your ears and between your ears na hindi mo matatapos ito. But the devil is a liar. Sabi mo sa katabi mo, sinungaling ang demonyo. Ano ba inuupuan nyo ngayon? Di ba? Palakpak naman dyan. Kasi, nauna yung faith sa langit. Faith is the commerce of heaven. Money is the commerce of men. But faith is the commerce of heaven. Amen? Ganda ba ang testimony ko? If it had not been for the Lord who was, di dahil magaling ako. If it had not been for the Lord who was on my side, I would not have made it. Tapos nung last week, hinaharas naman ako ng mga lintik ng mga BIR. Naku, Diyos ko. Salbahe! Oo, kung ano-ano mga kinakarga sa akin. Kamalas-malas naman nila mamaya magkikita kami ni Executive Secretary Bersamin doon sa birthday ng apo niya. Stanley, punta ka dito. Magsusumbong ako. Pag nagsumbong ako, tatawagan yun, di ba? Siyempre, little president yun. Alam mo, hindi nila pansinin yun, di ba? Kanang kamay ni Marcos yun, di ba? Ang over lang sa kanya, si Lam, si Lisa Araneta Marcos, di ba? Pero other than that, siya nag-a-appoint, siya nagta-transfer, siya susumbong ko kayo. Biro mo, ang dapat lang namin bayaran, 433,000, 5 milyon ang hinihingi nyo sa akin. Ano kayo, siniswerte? Di ba? Bibigay ko lang sa gawain ng Panginoon yan, hindi sa inyo. Mga demonyo kayo. Pasensya na kayo sa lengguwahe ko. Ako, straightforward lang ako. Ayoko lang paligoy-ligoy. Di ba? Yung iba kasi masyadong mababait di ba? Pagka niluloko na kayo at mga demonyo ng kaharapan ninyo, sumagot kayo. Hindi kayo sumasagot Nananahimik lang kayo Totoo? Bato-bato sa langit. Tamaan sana kayong lahat. Di ba? Kasi pag nagsasalita ang demonyo sa iyo, you don't talk back, you talk back. Di ba? Lahat ng iyong problema, may sitwasyon. Wala kang pera bukas, paano na yung cheque mo? Tatalbog. My God will supply all of my needs. Alam mo ba, may nangyari sa akin noon? This is way back. Sige lang. Way back years. Wala kaming pera ng asawa ko. Sabi ko, honey, hindi tayo pwede magpatalbog ng cheque. Sabi ko, na-issue ko na yung mga cheque, post-dated.
niyo ba nung, sabi, pikit na lang ako ng mata, Lord, tatalbog na yung cheque ko, masisira ako sa mga customer ko, tsaka sa mga supplier ko. I'm taking up your time. Okay lang ba? Alam niyo po, nung araw na dumating na wala kaming pampondo, this is a miracle. Alam mo yung nung araw na wala kaming pondo sa cheque namin, na-issue ko na yung post-dated. Hindi pwedeng patalbugin o pa-hold yung mga cheque, masisira ako sa supplier. Tsaka sa mga customer ko. Sabi ko, Lord, wala talaga kaming pera. Wala pang koleksyon. Naghihintay pa kami ng koleksyon. Kinakalampag ko na nga yung koleksyon. Wala talaga kasi wala daw yung signatory. Alam mo ba, nung nagpa-update kami ng passbook sa bangko, nag-clear yung mga cheque. Akamukat-mukat mo, nagkamali yung bangko ng pag-deposit sa account ko. After 2 weeks, saka lang nila na-discover, Stanley, nagkamali kami ng deposit sa account mo, ide-debit namin, nakakolekta na kami, i-debit ninyo. Only a God can do that. Kala mo magkamali yung bangko, deposit sa account ko, siyempre ako naman, magmamaang-maangan na ako sa inyo. Tapos na yung mirakulo ko di ba? Di ba? After 2 weeks, tsaka kami nakakolekta, di ba? Sabi ng asawa ko, hindi finders keepers yan, i-deklara mo yan. Sabi ko, hindi, teka, hintayin mo ko muna yung koleksyon. Nakadating na yung koleksyon. Na-deposit ko na ngayon. Nung dinebit nila, nakuha na nila uli yung pera. Pero pinahiram muna ako ni Lord. Tama? Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Alam mo, ang tagal na namin magkasama ni Pastor. We've been friends for so many years. We've been together for so many years. We're going to be together until Jesus comes. Manalangin tayo sa palakpakan natin ating Panginoon sa miracle. Marami pa siya kwento. Nakakagimbal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, marami po salamat. Pagpalain mo po kami. Salamat po sa nakikita naming mga miracles na walang puknat na pinoprovide mo po sa amin. Nagsasalita ka na naman sa amin na mag-expect na naman kami na mga milagrong galing sa iyo na gagawin ng iyong mga kamay. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Sagutin natin yung ilang issue na dapat bang tumanaw ng utang na loob ang mga bata, yun po ang ating sasagutin. Saan ba nag-origin ang paggalang sa mga magulang ayon sa Biblia? Ayan, pakita natin sa slide natin. Okay? Saan? Okay. Pag tinignan natin ang slide natin, okay? Ayan. Ayan. Yung Genesis po kasi ay nag-start sa tinatawag itong patriarchal age. Ayan, ayan. Adam, Seth, Enosh, Kenan, ayan, Mahalalel, Jared, Enosh, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah. Ayan. Pagkatapos ni Noah, ito yung tinatawag nating antediluvian, the first world, o 2,000 years before the flood. So ito po ang arangkada agad, 10 tatay, Adam hanggang kay Noah. Pagkatapos kay Noah, tinatawag na post-diluvian, pagkatapos ng baha, sumunod ang 4 na tatay. Tingnan niyo po, ayan, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. So yan ang kabuuan ng Genesis, 2,400 years. Ibig sabihin, saan magmumula yung kautusan ng paggalang sa parents? Hindi lang alisin ko na yung salitang tanaw ng utang na loob. Paggalang, pagrespeto, pagpapasakop. Aba, Genesis pa lang, yan ang pinaka-basis. Okay? Purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, panahon na ito, yung tatay ang nagpapatakbo ng mundo, Adam to Noah, tapos si tatay din ang nagpatakbo ng Israel from Abraham hanggang Joseph. So anytime magpapakilala si Lord sa darating, dito sa Exodus, ito Exodus lumalabas na magpapakilala siya, lagi i-quote niya yung pangalan ng tatay. So ganyan katindi ang mga tatay. Pangalawang slide, tingnan natin, Moses with the 10 Commandments. So nung dumating si Moses ngayon, magugulat ka na ngayon, yung rendition na ibinigay ng Panginoon doon sa 2 tablets, tinatawag natin Decalogue o tinatawag natin 10 Commandments, okay, ay ang pagbibigay ulit ng pinakamalinaw na kautusan at yon ay ang kautusan tungkol sa paggalang sa magulang. Tingnan natin yung pangatlong slide, highlight of the 5th commandment. Ayan, nilagay na. Okay, yan. Panglima na ay ang paglalagay ng unang-una doon sa pangalawang tablet, ang presentation agad, paano igagalang ang magulang. So mabigat. Biro mo, Genesis, nag-invest
ng buong kwento ng Genesis kung gaano kabagsik, kaganda, kalalim ang presentation ng tatay. So eto ang text natin, Exodus 20 verse 12. Honor thy father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So yung first set ng first commandment, 4 yun, is about man's obligation to God. Pero pagdating sa second set ng commandment, composed ng 6 na commandments, are about man's obligation to their neighbor. Now, sino ang neighbor? Sa unang-unang representation, una, ang kanyang kapitbahay, hindi. Ang kanyang kapwa-tao, sino? Yung magulang niya. So, charity must start sa loob ng kanyang bahay. So, the first was about honoring the father. Okay, top 1, doon sa pangalawa. So meaning, ano ibig sabihin nito? Ayun, reason, bakit kailangan ilagay ng Panginoon sa pangalawang commandment ang malalim na relasyon ng tao sa kanyang magulang? May ilang reasons. Una, anong unang reason? Kasi Israel was designed by God to be a patriarchal nation. Ibig sabihin, ang bansang Israel, para malaman mo, unang-una, siya ay bansa na makaama. Pangalawa, it will serve as their peculiarity. Ibig sabihin, lumalabas na itong utos na ito. Lumalabas ay ang distinctiveness ng bansa over other nation. Dahil nga mataas ang regard nila sa mga magulang kumpara sa ibang bansa. So anumang bansa ang papasukin ng Israel, ang laki ng distinction, ang laki ng distinctiveness, ang laki ng peculiarity niya. Kasi bakit? Purihin ng Panginoon. Kasi mahal nila ang kanilang mga magulang. Number 3, anong reasons pa? Their neighboring countries were guilty of parricide. Ibig sabihin, yung bansa na magiging katabi nila, walang ginawa yung kundi pumatay ng magulang. So sila, habang ginagalang nila yung kanilang mga magulang, ito namang kapitbahay nila, pinapatay ang kanilang mga magulang. Pang-4, Egypt were offering their children to the local gods. So ang gagawin ng mga tatay noong panahon ng Egypt, itatapon ng kanilang mga anak sa Nile River para ipakain sa crocodile o crocs. Pang-5, yung Kanaan na magiging katabi ng bansa, Israel, were guilty of cruelty by killing their children to be offered to a strange god, to be burned as a sacrifice. So ibig sabihin, lumalabas, kung isa-summarize ko yung mga reason, lumalabas na peculiar yung bansa. Mahal ng bansa ang kanyang magulang. At importante ito ng pagmamahal nila sa kanilang magulang ay reflection na mahal nila ang Diyos. Ibig sabihin, loving your parents also is your expression of loving God. And loving God, in order ma-express mo yan, puntahan mo yung representante ng ating Panginoon, yung magulang. Regardless kung sino yung magulang, ano ang habit, ano ang ugali, ano ang mga weaknesses na pinakita sa loob ng tahanan, wala na yun. Isinasantabi yun. Basta importante, galangin. Ngayon, tanong, pinatibay ba nila ang paggalang sa mga magulang? Oo, as a matter of fact, nagkaroon ng capital punishment sa mga tao na papatay o maglalapastangan sa kanilang magulang. So, meron ba na set na punishment o kaparusahan sa sino mang anak na umaatake sa kanyang parents? Yes. Deuteronomy 21, 17 to 21. Tingnan niyo po to. A rebellious son, if someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him, his father and mother shall take hold of him, bring him to the elders of the gate of his town, and they shall say to the elders, "The son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. Then all the men in his own town are to stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid." Ibig sabihin, capital punishment ang pwedeng katumbas sa sino mang anak na hindi itutuloy ang tradisyon at kultura ng bansa, batas at constitutional o tinatawag nating social duty ng isang tao na unang galangin ang kanilang magulang. Lalo na kung paano kung sinumpa lang, magkakaroon ba ng capital punishment? Yes, Exodus 21:17. Sabi, eto hindi mo naman sinuntok, sinumpa mo lang. Anyone who curses their father and mother is to be put to death. So ang ibig sabihin, ang taas-taas ng ginawang provision ng batas in order ma-preserve ang loob ng tahanan sa magitan ng labis na paggalang sa magulang.
So pwede mong sabihin ngayon sa panahon na narcissistic ang buong tao, ang sinasabi niya, ang lupit naman ang batas. Hindi ho malupit yung batas. Ang malupit po yung offender. So ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng bansang Israel at sa pamamagitan ni Moses, tinapatan niya, sinasabi niya, tatapatan ko ng batas ko ang sino mang lalapastangan sa kanyang mga magulang. Malupit ang batas? Again, ang sagot ko hindi. Ang malupit, yung offender. Yung gumawa ng mali. Bakit? Because your parents is the image of God here on earth. Ibig sabihin, attacking your parents created in the image of God is tantamount to attacking God. Yun ang ibig sabihin ng fifth commandment. So balikan natin ulit, Exodus 20 verse 12. Ngayon, this time, isa-isahin natin. At anong sabi? Balikan natin ulit. Sabay-sabay nga tayo, honor your... Yan. So, ano ibig sabihin ng honor? So, bigyan natin ng diin. Kasi po yung root word sa Old Testament ng honor means heavy or weighty, matimbang sa Tagalog. Yan. So, in the figurative and positive sense, ang ibig sabihin nito, nagko-convey siya ng something na very impressive, very noteworthy. So, ang synonyms for honor in the ancient Hebrew were glorious, to glorify, and to be honorable. So, kung hindi ako nag-aaral ng Biblia, parang iniisip ko ngayon na para bang sasambahin yung tatay? Parang ganon. Pero hindi bilang Diyos. Bilang representation ng Diyos by showing Him, yan na, Hebrew word glorious, by using the word to glorify, or treating your parents to be what? Honorable. Di ba binibigay natin yan sa mga taong may pwesto sa pamahalaan? So, ibig sabihin, honor should also means to show very high regard, very good, reverence, or value. Pinahahalagahan. Showing esteem for one deserving of respect, one deserving of attention, or deserve to be obeyed, obedience, at higit sa lahat, to submit. So, ibig sabihin, kung di ako nag-aaral ng Biblia at sinabi kong sumasamba tayo sa Diyos, pwede kaya ang magiging conclusion ko, mukhang sasambahin ko yung tatay ko? Mukha, pero hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin talaga, sa lahat ng tao sa buong mundo, pahahalagahan ko ang parents ko. Meron bang requirements? Sinong parents ang pahalagahan? Hindi nag-provide ang scripture tungkol doon. Basta sinasabi, magulang. Paano po, Bishop, kung ang magulang ko magulang? Kaya nga siya magulang. Kasi maraming magulang talaga na talagang magulang. Iba yung magugulang sa magulang. Okay? So ngayon, ang tanong, ano-ano ang malinaw na pagpapala na ma-expect natin sa kultura ng paggalang sa magulang? Tignan niyo po ang sabi ni Moses, Exodus 20:12. Honor your father, mother, that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Now, listen carefully kasi in understanding the Bible, kailangan makita mo yung geographical settings. Secondly, importante maintindihan ko yung historical. Remember, in Exodus, pine-prepare, nasa Sinai sila, hindi sila umaandar dyan, hindi sila bumabiyahe, hindi sila naglalakad. Sineset up ni Lord ang bansa sa pamamagitan ni Moses, ang paghahanda para maglakad papuntang Promised Land. Sa Leviticus, huminto din sila, pero pagdating sa Numbers, lumarga na sila. Pagdating ng Deuteronomy, papasok na sila. So, ganyan ang settings. Importante yun kung ano ang movement ng kausap, nasaan sila. Ang sabi rito, that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ibig sabihin, ang tinutukoy rito, kaya binigay yung rendition ng fifth commandment, kasi papasok sila sa Promised Land. So, yun ang setup, yun ang meaning, yun ang background. Ibig sabihin, kung gusto nyo, humaba ang buhay nyo sa Promised Land, pakiayos ang relasyon nyo sa parents nyo. Tama ba? Sabi-sabi nga, Promised Land. Kasi yung iba, Promised lang eh. Tama ba? So iba yun. Magkaiba yung Promised Land sa Promised lang. So the fifth commandment was a preparation for the entry to the Promised Land. The fifth commandment serves as a preparation for the entrance. So, the Ten Commandments will prepare them to be a transformed people of Yahweh. How? Observing the fifth commandment.
Sabihin, unang-una, ayusin ko yung domestic life ko. Ibig sabihin, hindi ko binabangga si tatay. Hindi rin ako galit kay nanay. Dapat importante yun. So ang goal ng Ten Commandments, yung una, yung first tablet, to become true children of God. Dapat ito yung distinctiveness ng bansa. Kasi ang papasukan nilang bansa at mga bansa ay mga bansang sumasamba sa ibang Diyos eh. So unang-una, itong bansa na ito, iisa lang ang Diyos na sinasamba. Importante yun. Pangalawa, yung second tablet, to become a true Israel. Aba, distinctiveness niya yun sa other nation. So itong bansa na to, magugulat ka, anong pagkakaiba sa ibang bansa? Ay, sa bansang ito napapasok, mahal na mahal nila yung tatay nila, mahal na mahal nila yung nanay niya. Eh, yung bang bansa, naku, kinukonsume nila yung tatay nila at kinukonsume nila yung nanay nila. Ito, binubuhay nila yung tatay at nanay nila. Ito naman, pinapatay nila yung tatay at nanay niya. Malaking pagkakaiba. Okay? So, ibig sabihin, ang target ng fifth commandment is to live long, mahabang buhay, sa lupang hinirang. Lupang hinirang o lupang pangako. So ano ito? Ang sabi niya, mahabang buhay. Ayun, no? Live long. Longevity of life. It will stretch your earthly life in the promised land. So ibig sabihin, it provides safety and protection for their journey going to the promised land. Nung kinote ni Paul ang nangyari sa mga taong ito, tinan niyo po, sabi niya, 1 Corinthians 10:10, they grumbled. They were killed by destroying angels. Ibig sabihin, marami ang nag-disobey dun sa 10 Commandments. So ang sabi ng Panginoon, pinatay sila ng anghel. Kasi they grumbled. The grumbling started inside their home. They grumbled against Moses. They grumbled against Aaron. They grumbled against the leaders. They grumbled against their own parents. Grumbling. Ay sabi ng Panginoon, patay lahat sila. So nag-i-start ang gulo ng bahay kapag may reklamo ang bata sa magulang at kapag nag-e-escalate ang pag-angal ng mga anak sa loob ng tanganan. Binibisita sila ng anghel upang kunin na lahat. Kasi galit ang Diyos sa reklamo laban sa pamilya. Kaya sabi ng Panginoon, so lumalabas that the fifth commandment provides safety and protection for the journey going to the promised land. So kasama ng pangako, is number 1, tagumpay. Tuksok, pagtatangka ng kamatayan, tsaka trials, tagumpay. Nag-o-obey ka sa parents mo, may tagumpay ka sa buhay. Number 2, overcoming poverty. Pangalawa, overcoming poverty. Ibig sabihin, mahal mo ang tatay at nanay mo, ano ang pangako? Sabi niya gano'n, ma-overcome mo lahat ng kahirapan. Magtatagumpay ka sa kahirapan. Why? Because the promised land was flowing with milk and honey. Number 3, worship Yahweh fully and holy. Ibig sabihin, pangatlo, ano ang pangako? Masasamba mo ang Diyos ng buo. Di ba? At buo. Tama ba? Pang-apat, lupang kasama mo ang Diyos. Ano ang pangako ng Panginoon? Mahal mo tatay at nanay mo. Doon sa lupa, ay kasama mo ang Lord. Pang-5, kasama mo ang bayan ng Diyos. Hindi naman dalawa na kayo ni Lord na nagmamahalan. Hindi, makakasama mo ang lahat ng bayan ng Diyos. And number 6, lupang kasama mo ang men of God na mga regalo sa iyo ng Panginoon. Hindi naman pwedeng mahal mo yung mga tao pero wala ka namang men of God na nakapalibot sa iyo. So ito yung 6 na ito ay kasamang sangkap nung Exodus 20:12. Kaya lang, nagulat ako. Sapagkat ito po, yung Exodus 20:12 ay nagpatuloy na matatanaw natin ngayon sa tinatawag na expanded version. Sabay-sabay nga, expanded version. Tingnan natin, Ephesians chapter 6, verse 1-2. Pagdating kay Pablo, nagpakita na siya ng expanded version. Hango pa rin sa Exodus 20:12. Kaya lang, malaki na at saka malawak na. May pagkakaiba? Meron. Tingnan niyo po. Ephesians 6, 1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well. Guhit si go well. Pangalawa, with you, so that you may enjoy long life. Yung live long, nilagyan na ng enjoy long life on the earth. So, anong difference? Bishop, anong difference nung Exodus 20 sa Ephesians 6? Malaki. Kasi unang-una, yung Exodus 20 ay tungkol sa pagpasok sa promised land.
Ephesians, wala namang promised land yan. Ang kausap, Epeso. Diyan nag-start yung Ephesus Mariosep. Tama ba? Narinig niyo yun? O dito nag-start yun. So, ibig sabihin, malaki ang difference. Kasi pagdating sa Ephesians, papasok sila sa promised land? No. Paul wrote the letter to the people or church in Ephesus. Wala promised land. Taka muna, bakit kinote? Originally, historically, it was about the entrance to the promised land. Naku, ang laki na. Are you okay? Dito malaki na. Bakit? Ang tinutukoy, hindi na promised land. Earth. Lupa. Mundo. Di ba? Sabi sa Bible ni Christ, the meek will become tahimik. No, the meek will, sige po, inherit koron. Hello? The meek will inherit the earth. Hindi na promised land. Earth na. Well, hindi nga sinabing, the meek will inherit the world. No. Sabi sa Bible, that do not love the world or anything in the world. Earth. So, there is a big difference between the world, the earth. Okay? Nakuha niyo ba? Alam niyo na kung saan ako papunta, no? Amen. Dalawa lang ang nag-o. Okay. Tingnan natin. So, hindi na PL to, promised land. So, yung Exodus 20:12, promised land. Pero sabi rito, earthly life. Anak, mga Christian, mamanahin nyo ang lupa, enjoy long life on earth. Tingnan natin. Isa-isayin ko, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So dito, hindi na parents lang. Parents in the Lord. So hindi lang tatay at nanay mo, yung parents mo sa Panginoon. Or, pwedeng sinasabi niya, yung parents mo kahit na ano pa siya at ugali niya, ano ang performance niya, nung lumalaki ka, basta lagyan mo na lang ng in the Lord. Sa Panginoon, you're doing this for the Lord. Okay? So, so dito hindi na parents lang, no? Okay, nakita natin yon. Okay? Number 2, sabi niya, honor your father and mother. Kinote niya si Exodus 20 ni Pablo, which is the first commandment with a promise. Wow, may promise. So ano yung promise? May pangako. Nilakipan ng pangako ang pagmamahal at pagrerespeto sa magulang. Mga pangako na magaganda. Dapat pala, pag deliberately ginagalang mo ang magulang mo, hindi pala masama na nag-e-expect ka ng pangako na aangkop sa'yo bilang mabuting anak as well as mababuting magulang sa mga anak. Tuloy na ako kasi papaliwanag yung pangako. So what are the promises? Verse 2. Verse 3. So that it may go well, sabay-sabay nga, go well, with you. So what does it mean, go well? Go well. Di ba? Tama ba? Go well. Go well. What does it mean? The Greek word is eu. Sabay-sabay nga, eu. EU. Hindi out siya, EU. Sabi mo sa katabi mo, EU. What does it mean? So EU, good, go well. It signifies goodness and wellness. Sabi ng goodness, kabutihan. Ano yung wellness? Kagalingan. Kaya pala may mga batang nagkakasakit, may kinalaman sa treatment niya sa tatay at nanay niya. Kabutihan. So EU means beneficial, experience favorable outcome. Blessings, positive attributes. Laki ng EU. EU. Ibig sabihin, beneficial, kapakinabangan, mabubuhay ka raw na natatamasa mo yung kapakinabangan. Ano pa? Favorable outcome. Ano ibig sabihin nito? Kanais-nais na resulta. Ilan dito ang gusto ng kanais-nais na resulta? Na meron kang business, meron kang church involvement, meron kang career na pina-follow, pero favorable yung nangyayaring maganda, pabor sa'yo, taas ang kamay ng gusto nun.
Kahit sino magkataas na kamay. Tumuloy pa siya. EU means qualities, kalidad, successful outcome. Ano ibig sabihin nun? Matagumpay na kinalabasan. Tama ba yun? Ito pa isa, positive outlook, positibong pananaw, tsaka favorable circumstances, kanais-nais na pangyayari. Wala na nga nangyayari. Pero bakit may nangyayari? Bakit favorable yung nangyayari sa iyo? Bakit ang lakas ng pakikialam ng Diyos sa buhay mo na biyan na sa control mo, biyan na sa kamay mo Pero bakit parang ang lahat ng pabor, bakit papunta sa iyo? Matitrace mo yon kung ano ang relasyon mo kay tatay at kung ano ang relasyon mo kay nanay. Hello? May kausa pa ba ako dito? Wow! Sabi mga sa katay mo, wow! Ibig sabihin, in layman's term, listen carefully. Are you okay? EU is a stamp of approval. Sabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo yan. Tatanaw ba ako ng utang na loob sa nanay ko? Alisin ko si utang na loob. Tatanaw ba ako ng kabutihan sa tatay at nanay ko? The answer is yes. Kasi hindi ako magbe-benefit hindi naman si nanay ko magbe-benefit Sino? Ako So hindi ko na tatanong kung tatanaw ako ng utang na loob. Hindi na. Given na yun. Basahin mo yung Bible. Sagot mo talaga, oo. Bakit? Pambihira, ang laki ng kapakinabangan ko sa gagawin ko. Hindi naman ang nanay ko makikinabang, ako mismo Hello? So, EU is a stamp of approval. It is a way to express the thing is what? Going well. Ano, kamusta ka na? Ay, naku, buro. Everything is going well. Just like a thumbs up. It is a simple, positive affirmation of goodness. Goodness. Sinasabi mo, go well, goodness is coming into my life. Naku, ang ganda ng ginagawa ni Lord sa akin, EU. Sabi mga sa atin mo, EU. Di ba? Hindi ouch. EU. Tuloy ko, verse 3. And that you may enjoy long life here on earth. So, enjoying long life on earth, balikan ko ulit ang sabi ni Christ, the meek shall inherit the earth. Di ba? Di ba pinapaalis tayo ni Lord sa mundo, cosmos, hindi tayo takapagmana ng cosmos, world, evil system. Pero bakit sinabi ng Bible na, but the meek shall inherit the earth? So magkaiba ito. So ano-ano ang go well to enjoy long life on earth? Ito yun. Ito yung enjoy long life. 4 na bagay ang pwedeng gawin ng Panginoon. Sa paggalang sa magulang at mga anak. Una is affluent life. What do you mean by affluent life? Affluent means abundance of wealth. Mahirap ka nag-umpisa. Di ba marami sa inyo rito, kilala ko kayo lahat. Mahirap kayo. Pero mamaya-maya, gaan na ng buhay. Affluent. Tama ba? Sabi ng affluent, mayamang-mayaman. Hindi. Magaan na buhay. Buhay na masagana na yung inihingi mo kay Lord, ang bilis niyang ibigay. That's affluent. Amen? Kapatid, wag na yung mayamang-mayaman. Yung magaan at magaan ang buhay. Alam mo ba't magaan ang buhay mo? Matitrace mo kung gaano mo kamahal ang church, gaano mo kamahal ang tatay at nanay mo, kung gaano mo kamahal ang pastor mo, lagi anyone na superior sa iyo, mahal mo. Magugulat ka, ang gaan ng buhay. Tatanungin kita, sino mabigat ng buhay? Lagi ang sinasabi sa Facebook niya, kaaway niya nanay niya, kaaway niya yung tatay niya. Lagi naaalala niya lagi yung mga bagay na ginawa ng tatay at nanay niya, nakalimutan niya sabihin yung mga ginawa niya. Andiyan ba kayo? Kaya itong mga tao to, madaling sabihin sa kanya, alam mo bro, sister, patawad ka na lang, gagaan ng buhay mo. Guess, hindi niya pa rin gagawin. Number 2, affluent. Ilan dito ang gusto ng affluent life? Taas ang kamay. Number 2, influential life. The capacity to have an effect, an impact to someone, authority over other people. It is also means ascendancy on others. What do you mean by affluent life? The ability to develop other people. Ability to influence people for what? For good. Ay, gusto ko maging influential. O, katulad ni Saddam Hussein. Influential katulad ni, sino? Hitler? No. Influential ka kasi yung tao natatap
mo yung mabuti na hindi niya alam, natatap mo ang potential niya na hindi niya alam, na pag kinalabit mo, lumilitaw. That is influence. Amen? Umpisa ka ng isang life group, mamaya-maya, ang dami na. Yung iba, ang dami-dami life group, pag inumpisahan niya, wala na. Hindi yon. Ang late ng negosyo mo, mamaya-maya, di ba, nag-start ka ng sari-sari store, mamaya-maya, 7-Eleven ka na. Wow. Amen? Yung iba, di ba, isa lang ang asawa, after nun, marami na. Hindi yon ang tinutukoy ko. Sobrang influential nun. Tinutukoy natin, influential kasi maraming tao nagiging mabuti kasi nung kinalabit mo. Amen? Hindi nung kinalabit mo, nasira na yung tao. Hindi. Influential means na ginagawa mo ang paraan mo upang kalabitin ng tao, upang lumabas ang kanyang kakayanan. Number 3, go well, enjoy life, aptitude. What is aptitude? Increase their natural or acquired capacity or ability, inclination to learn, easy to understand. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun katalino, pero bakit nung ginalang mo ang magulang mo, biglang lumitaw at nalantad ang lahat ng karunungan sa iyo? Totoo lang, ang mga taong mahal ang magulang nila, matalino. Madali mo intindihin ang bagay-bagay. Sasabihin sa'yo, friend, bakit napagtsatsagaan mo ko? Napagtsagaan ko nga yung tatay ko, ikaw pa eh. So matalino siya. Tama ba? Alam mo bakit mahal na mahal mo kahit maingay ako? Mas maingay nanay ko na pagtsagaan ko nga eh. Wala ka doon. Tulog yun nagsasalita. Oo. Minahal ko tatay at nanay ko, ikaw pa. Tumatalino. Ang galing ng pangunawa. Kayang i-upgrade ang kakayanan makaalam ng mga bagay. That is aptitude. Hindi ko kailangan maging summa cum laude para magkaroon ng aptitude. Ang aptitude ay bunga ng konsiderasyon ng pagmamahal sa magulang. Ito pinakamalakas, pinakamatindi. Number 4, Christ-like attitudes. That your life must possess the quality or possesses the qualities of Jesus deliberately, intentionally, and naturally. You are becoming like of Christ. Enjoy life. Affluent, influential, aptitude, Christ-like attitudes. Wow! So ang tanong, obligasyon ba ng mabuting anak ngayon na magsukli ng mabuting bagay at buhay sa kanilang mabubuting magulang? Out of the abundance of the heart, the acts will do it, will perform. Tingnan niyo po ang sabi ni Solomon, Proverbs 23:22. Anak ako, mabuti ako, Kristiyano ako, gumaganda ang buhay ko, may kapasidad ako. Sabi listen to your father who gave you life. Do not despise your mother when she is old. Ibig sabihin, paano ang una kong gagawin sa tatay at nanay ko? Charity begins at home. Unang-una, makinig kay tatay. Most ng tao nagtagumpay, nakinig kay tatay. Pinulot niya ang lahat ng input. Maraming bagay na hindi ko makukuwang maganda sa magulang ko. Tatay ko rin ganun. Inaamin ko yun. Pero alam mo, ang galing natin makinig. Nakinig tayo sa mga bagay na tama, tumpak, naaangkop. Gulat ka ngayon kung ano ka. Number 2, ang sinasabi niya, do not despise your mother. Di ba? Huwag baliwalain. Huwag isang tabi si nanay, lalo na kailan? Kapag siya'y matanda na. So tanong, tatanong ba ako ng utang loob? Kayo po sumagot. Ibig sabihin, habang tumatanda ako bilang anak, dapat alam ko kung kailan ako tutulong kay tatay at nanay. Tingnan mo to ha. Kailan tayo dependent sa ating magulang? Diba? Kailan tayo nagiging dependent rather? Huwag na sa magulang. Kailan tayo nagiging dependent sa buhay natin? Una, nagiging dependent tayo sa buhay kapag tayo ay bata pa. Tayo ay nasa kamay at habag ng ating tatay at nanay nung panahong bata tayo. Pangalawa, kailan tayo nagiging dependent? Kapag tayo ay nagkasakit at higit sa lahat, lalo na kapag tayo ay nagkaroon ng karamdaman. Dependent ka. Pero pangatlo, kailan ka nagiging dependent? Kapag nagkaroon ka ng edad. Hindi ka na nakakapagtrabaho. Tama ba? So tatlo yan. Pwede bata o nagkasakit. Pangatlo, kapag ikaw ay tumanda. Ano? Meron bang tao sa mundong ito na hindi magaganap sa kanya yung tatlong yun? Ibig sabihin, darating ang panahon na ang mga magulang natin magiging dependent sa atin. At itong dapat natin tanggapin, balang araw tayo ay magiging dependent din.
whether we like it or not. Tama ba? So sumagot si Pablo. Tingnan niyo po. 1 Timothy 5 verse 8. Tingnan niyo. Anyone who does not provide for their relatives, especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ibig sabihin sa Tagalog, sino man, mananampalataya kang, love mo si Lord, lilingkod ka sa Diyos, anak ka ng Diyos. Pero hindi ka sensitive sa pangangailangan ng sarili mong kamag-anak, ay tumalikod na sa kanyang pananampalataya. Yung huli, pinaka-worst. Kaya nga nilagyan ng worst eh. Siya ay tulad ng mga hindi mananampalataya. Are you still with me? Lugi ako? Yes. Hindi ako tumulong, bahala na si tatay at nanay. Total, may ipon naman sila. No. Naging safe ang Jewish nation sa kanilang patriarchal, yung attitude nila sa mga patriarchs nila, na naisali nila sa iba't ibang panahon, na kaya sila nakasurvive sa iba't ibang klase ng sakuna, katulad ng pogroms. Type mo sa Google, pogroms, matatakot ka kung ano nangyari sa bawat pamilyang Hudyo, kung paano sila pinapatay sa iba't ibang bansa, paano sila kinaiinggitan sa iba't ibang bansa. Alam mo, ano ang nag-preserve sa kanila? Yung pagmamahal nila sa magulang at yung magulang ang pagtawid sa kanilang mga anak upang makaiwas sa sakuna. The most persecuted nation was the Jewish nation. But until now, they are possessing the whole world by their intelligence, by their ability to control the nation. Why? It started with the family. They love their tatay so much. They love their nanay so much. The tatay at nanay love their children so much. Kaya matitrace mo, di ba? Kaya ang tanong nila, Bishop, tatanaw ba ako ng utang na loob sa tatay at nanay ko? Law of reciprocity. What you sow is what you will reap. You sowed love to your parents, di ba? Anong gagawin mo? Eh, syempre, di aanay ka rin. As I close, tingnan nyo ito. Ang Bible ba, makaama? Tingnan nyo si Joseph. Si Joseph in Genesis 48:12. Pasensya na kayo, dami kong verse, first time. Ang tawag po ito, survey. Joseph, Genesis 48:12, nung makita ni Joseph for the second time ang tatay niya, kasi bata siya, nung tinanggal siya ron eh. Nakita niya yung tatay niya, si Jacob. Sabi niya, wow, si Jacob, dati ko to. Ang ginawa niya, inalis niya lahat ng tao. Tapos tinan niyo ginawa po niya. Oh. Then Joseph removed them from Israel's knees. And then he bowed down with his face to the ground. Question, saan lumuhod si Joseph? Yung makita niya yung tatay niya, sabay lumuhod siya, oh. Tapos nilagay itong ulo niya dun sa lupa. Kanino? Tingin niyo. Sa Diyos? Tatay niya. Ganun niya kamahal ang tatay niya. At sabi niya, Papa, kasi wala na, malabo na matay ng tatay. Pwede naman niya i-dispose na yun, i-flush sa inodoro, na ginagawa ng mga Western civilization. Ano ginagawa nila sa Western? Ibigay ang tatay at nanay nila sa home care. Tama? Tama ba? At yun ang pinakamalalim na expression ng mga kano at sino man sa pagmamahal sa kanilang parents, paalaga nila sa mga tao na baka pwedeng alagaan ang kanilang parents. But that Jacob, ginawa niya, nakita ang daddy niya, malabo na ang mata. Ginawa niya, lumuhod, umiyak. Sinamba niya? No. Pinakita niya na supremo ang tatay niya higit sa kanya. Bagamat siya ang prime minister ng Egypt. How can the ruler bow down to their subject? No! Hindi pwede yun. Pero inalis ang tao. Bakit? Alam ni Joseph na kailangan niya lumuhod sa ilalim ng isang taong pinili ng Diyos upang maging anak siya. Amen? Secondly, last na to, promise. Si Jesus. Tingnan niyo sabi ng Panginoon. Tingnan niyo. John 15:10. Sabi niya, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's command and remains in His love. Si Christ, luhod sa Ama niya. Sabi niya wala akong ginagawa kundi sundin ang utos ng daddy ko. Pangalawa puno
ng power? Punong-puno ako ng spirit? Punong-puno ako ng grace? Hindi. Ang sabi niya, punong-puno ako ng tatay ko. Oh, punong-puno ako ng utos niya. Punong-puno ako ng pag-ibig niya. Try to imagine if we will apply this culture to our own house. Try to imagine if we will apply this culture to our own church. This church will become a strong church. Your family will become a strong family. Why? The culture that you are adapting will be passed on to the first, second, third, fourth. Mga kapatid, huwag kayo magpamana. Wala ako na mana sa tatay ko. Kagwapuhan na. Yun lang. Tapos, nag-e-expire na. Pero alam mo, sabi ko sa mga kapatid ko, tawagan, kita ko. Basta sa bahay na ito, walang pinagagalitan nanay. Never ko pinagalitan ng nanay. Sa panahon makulit na siya, sa panahon na paulit-ulit na siya, yun din ang panahon. Sabi mo, walang pagkagalitang nanay sa bahay. Walang susumpatang magulang sa bahay. Kahit na paulit-ulit ang nanay ko sa kanyang salita, marahil maraming dahilan, sabi ko sa mga anak ko, walang sasaguting nanay at tatay. Sabi ko sa mga anak ko, sa panahon, Faithy, ano pangalan ng mga anak ko? Faithy, Lovely, Jamie, si Michelle, Jamie, yun ang pala sagot, yun, isang yun. Sa panahong matanda na ako, huwag niyo akong pagagalitan. Huwag. Baka pwede mahalin at pagtiisan. Kapatid, tigil tayo na pinagagalitan niyo yung nanay niyo. Sinisiraan niyo yung tatay niyo. Mahalin. Paglingkuran. Dalawin. Tapos abutan ng pera. Tumatahimik naman pag inaabutan ng pera. Pera-pera lang yan. Gamitin niyo yung pera niyo. Kaya ako, ang benang ko, alam ni Helen yan, share ko lang, may konti pa akong oras. Si Helen, mahal ko yung benang ko, lalaki. Kasi, sorry, may atraso sa akin ng pera. Kasi nung kinasal kami ni Helen, hindi sumama yung parents niya. Natuwa naman ako, syempre, di ba? Nakatipid ako eh. Kain din. Pero alam mo, masama loob namin. Ako dito dumating. Alam mo, ginawa ko, sinuklian ko po ng kabutihan. Bago mamatay ang biyen ako, nasa akin, pinagawa ko ng Amerikana. Pinagawa. Sabi niya, Mom, grabe ko naman. Ba't mo ko pinagawa ng Amerikana? Oo, para pag kinuha ka na ni Lord, may suot-suot ka. Hindi po. Sabi ko, gusto ko, pogi ka. Never kami nag-away ng biyenang ko. Never. Len, nag-away ba kami ng biyenang ko? Hindi, ang layo eh. Kung malapit, inaway ko eh. Ang layo. Ang hirap awayin yung malayo ah. Pero alam mo, minahal ko yung parents ni Helen. Totoo yun. Pinakita ko sa kanya na kung ayaw mo sa akin, pakasalan ng anak mo, gusto ko malaman mo na tamang tao ako na minahal ko ang anak mo. Yung biyenan kong babae, hihingi ng pera, magkano binigay mo? Galinto, dagdagan mo. Ang tawad namin, hindi pababa, pataas. Kasi bakit? Ang matatanda, mahina na kumain yan. Tama ba? May nakita ba kayong matanda na malakas kumain? Hindi matanda yun. Bata pa yun, lakas kumain eh. Benang ko po, I'll tell you this, if you will ask me a question, Bishop Manny, sino ka ba sa loob ng tahanan? Dalawa po minahal ko. Ang nanay at tatay ko at ang nanay at tatay ni Helen. Asked her, kung nagbitaw ako ng words, minura, pinagalitan, never. At ang sabi ko sa mga anak ko, ibababa ko sa susunod na henerasyon ang pagmamahal sa magulang. Sabihin ko sa iyo, ba't maganda ang buhay mo ngayon? Kaya minsan, si Bishop Manny, ang ganda na ng buhay. Alam mo, ba't maganda ang buhay ko? Matitrace mo lagi sa pagmamahal at pagmamahal sa magulang na regalo sa atin
ng Panginoon. Mabuhay ang ating mga magulang. Mabuhay ang nagmamahal sa magulang. At magugulang ang mga anak. Mabuhay ang mga anak na labis na nagmamahal ng kanilang mga magulang. Tatay tayo lahat, manalangin tayo sa ating Panginoon. Raise your hands, Lord God. Awit tayo ng isang awit. Napakagandang awit. Puri ng Panginoon. Lagyan na kayo. Good Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. One more time, sing that song. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Hallelujah. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. Yes, Lord. It's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who Taas ang kamay. Lord, merong anointing ng singing, may anointing ng mission, meron ding anointing ng preaching, meron ding anointing ng giving. Pero humingi kami ng awa. Bigyan mo kami ng anointing mahalin ang mga taong nagluwal sa amin. Tulungan mo kami magmahal sa aming mga in-laws, father, mother-in-law. Tulungan mo rin kami magmahal sa sarili naming biological parents. Bigyan mo rin kami ng anointing, mahalin ang mga spiritual parents namin, mga taong nagtaguyod ng aming spirituality, kung saan kami ngayon ay matitrace namin sa nag-alaga sa amin noon. Yung friendships namin sa mga taong nagbigay ng buhay sa amin. Ma-restore, galangin namin sila. Hindi lang gamitin, hindi lang aksyahin ang panahon, hindi. Kundi i-renew, i-restore, i-realign, i-reconstruct. I pray ulit, may effort pa rin. I-reach out ang parents, tumulong. Total, ang pera na ibibigay namin, galing naman sa iyo. Hindi galing sa amin. Tulungan mo maging affluent ang aming buhay at tumalab sa aming pagkatao ang lahat ng magagandang bagay, bunga ng pagsunod sa magulang, bunga ng paggalang. Lord, I pray ang church namin ay may kultura ng respeto sa matatanda, whether literal or spiritual. That we will begin to shut our mouth, never to speak anything against a person who is an elderly.
Never again that will we speak anything unworthy to the people who, Lord God, help us to grow more spiritually mature. I pray that we will love our leaders. We will love our parents. We will love our in-laws. Lord God, aming na biyenan, babae, lalaki, ay huwag pagmalupitan. Mahalin, akayin, alagaan, upang kamti nila ang magandang lupa. The earth belongs to us. We who are loving, we who are willing to submit ourselves to someone greater, stronger, or even, Lord God, people who, Lord God, by any means help us to grow in our spirit. I pray that you'll remove unsubmissiveness, that you will remove disobedience. There will be respect. Lord, sumuot sa pinakabuto namin ang paggalang at pagrespeto at gamitin ang panahon, pananalapi upang magkaroon sila ng napakagandang exit sa mundong ito. Maraming pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Woo! Amen. Amen. Wow. Thank you. Actually, no, na-remind ako, April 20 daw po appreciation sa mga husbands. Ngayon ko lang I appreciate my husband. And our bishop for giving us a wonderful word every Sunday. Amen? Palapakan natin mula ating Panginoon dyan. Amen. And ngayon po umaga, I'm so excited again to welcome our new friends this morning. Amen? Ang ating BVIP ngayong umaga. Actually po, i-request ko po sana lahat ng ating mga new friends. Kung na-invite nyo sila, pakisabi, tayo ka. Sige po, lahat ng may mga orange na tags, please, all new friends. Wow! Wow, saan ba po? Wow, sige po, meron pa po dito. Amen! Wow! Ngayon po, kung katabi nyo sila, no, pwede pong tumayo kayo and please greet them and say, welcome to Life Giver Family. Sige po, everyone. Please welcome all our new friends. Kalapitan nyo, kamayan nyo po. Wow, greet them. You're very much welcome. Ayan. Wow. Amen. Amen. Wow. Pwede pong manatili po kayong nakatayo. Meron pong binigay na card. Meron po ba ang naibigay na card sa inyo kanina? Tapos na po bang i-fill upan? Tapos na po. And of course, our usher, please, I request ko po lahat ng new friends ay bibigyan natin ng special gift this morning. Amen! Ayan. Pag binigay po kayo ng gift, pakiabot po yung mga card po. Sige po, sige po. Go, mga ushers, please. Nandito po sa unahan, nandito po sa side na ito, at the back. Ayan. Wow. Wow. Hindi naman po mga new friends. You are very much welcome po sa Life Giver Family. Sige po, let's extend our hands to them. Lahat na po ba merong Bibles? May tokens po? Yan. Lahat. Sige po, let's extend our hands to these very special people na sa ating ngayong harapan. Panginoon, inaangat ko ang aking mga bagong kaibigan ngayong umaga. I just pray, just open their hearts, Lord God, na talaga i-welcome ka sa kanilang life. I pray you bless them. And this is not the first time or the last time na pag-atan nila, pero ito po ang simula ng kanilang journey sa'yo. I pray, Lord God, na talagang yung mga new friends namin ay talagang magpapatuloy po sa'yo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yung mga new friends po, ini-invite ko po kayo, no, sa May 11. Please take note po yung date. May 11 po, ng 4 p.m. po, dito sa Life Giver Church, we will have a welcome party para lang po sa inyo. Amen? Wow! Meron po tayong mga presentations and mga pagkain po para sa inyo. Kasi that day, special day, para lang po sa inyo. Salamat po. You can sit down again. Ayan. And before I end, meron po tayong announcements. Okay, meron po tayong, where's the power? Ayun, meron po tayong free training sa ating mga worship team. Ayan, please take note, Saturday po, April 30, tapos na. May 11,
And June 8, meron po tayong training for song leaders at musical directors or BVs at lahat po yan. And I think, no, pati mga instrumentalists, meron din po tayo. Ayan, kayo po ba ay nabibless para sa ating worship team? Amen? Alam nyo, kulang pa po sila. Kulang pa po sila. So, we need more. So, kung kayo po ay talagang, kahit sa banyo lang kayo kumakanta, kaya po nila kayong i-train. No, kaya po kayo nilang i-train. Maniwala pa kayo sa akin. Ako lang yata hindi nila kayang i-train eh. So, welcome po kayo para sumali sa ating worship team and sa rest po ng ating tawag dito mga ministries. God bless you all po and we'll call back Bishop Mike. Thank you, Ingat ka ha, kasi sayang ka. Can we... Appreciation din. Ano ba? Appreciation o appreciation? Can we all stand? Hallelujah. Raise your hands. May the good Lord bless you. May He keep you. May He shower you with His blessing and favor. May His face shine on you greatly. May His favor abundantly be with you always. In the name of Jesus Christ our Lord. And everybody say amen. Ikot tayo lahat. We will sing this song. I love this family of God. I love this family of God, so closely knitted into one. They taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. Woo! So closely knitted into one. Oh, they've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family, great family. Great family. God bless you. And I love this family.